Hi everyone! Welcome sa vlog na magpapatalino at mag-i-inspire sa'yo. I'm Ma'am Altea Santos. Level up your knowledge, one vlog at a time. Hi, I'm Ma'am Raven Antoinette Ventura. Education is not boring, it's a journey. Hello, I'm Sir Ram Omanyamba. And I'm Sir Adrian Estimago. Tara, sabay-sabay tayo matuto at mag-grow. And we are the third years! It's a prank! We are the adventures! Guys, ano yung agenda natin ngayon? Ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay about the issue and challenges sa 21st century education. Tama ka dyan, partner. So, ang pag-uusapan natin ngayon is kung gaano na nga ba kalala ang pinagdadaanan ng mga 21st century learners. At kung paano natin ito susunod. May alam ako na pwede natin pag-usapan about sa mga issue at challenges na yan. At ano naman yan? Di yung hot issue ngayon, misuse of digital resources. Masyadong nakadepende sa mga gadgets at mga application. Aray, sorry naman. So guys, para mas maintindihan nyo at paliwanag namin ng maayos kung ano nga ba talaga ang misuse of digital resources, Kaya may nanda kaming short play na magpapakita ng misuse of digital resources or over-reliance sa technology. Disclaimer lang ang vlog na ito is pure educational purposes lang. Kaya kung handa na kayong makinig at matuto, tara, samahan nyo kami. 오랜만에 이 동네를 찾았어 골목골목을 따라다니면서 희미하게 남아있는 우리의 흔적을 지나 흔적을 지나 고개를 들어보니 길어진 이 밤을 헤매다 너의 집 앞을 서성이다. Uy, Oman, tara na! Malilito tayo. Kanina pa ako sa baba, tara na. Oo, eto na. Hinahanap ko lang saglit yung ipapasa ko kay ma'am. Oo nga pala, wait lang. Nadala ko pa yun sa akin. Saan naman 5 piso ko sa binayad ko sa computer shop, hindi ko dala. Saan mo wari nilagay? Dito ko lang nilagay pagkatapos kong pumunta ng computer shop. Ayun! Kinabahan ako. Tara na! Oh, ba't parang bandil ka? Aga-aga Kasi naman yung roommate ko kaingay-ingay. Pati yung kaibigan niya Ang ingay pa nung pinapanood nila. sila Thea ba? Kaya pala nakita ko siya dito kanina. Akala ko nga ikaw pinunto Ano gagawin ko naman doon? Malay ko. Tsaka parang may kasama siya Bagong salta yata. Tsaka parang rich kid. Daming gadgets Dami mo namang mapapansin. Tara na! Saan? Sa school o sa bilyaran?
Sa school malamang, pag napasa na natin to kay ma'am, punta tayo ng live. Pagkatapos, matutulog lang ako. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tara na, para makapatulog natin. Tagal mo eh. Mawala muna na ako bibili ng wasabi. Hintayin na lang ito sa library, no? Ay, nako, malalate na tayo. Teka lang, tinatapos ko lang itong pinapanood ko eh. At saka, ang ingay mo kanina, baka mamaya magising yung roommate ko dun. Ay, may roommate ka na pala. Wait, mag-iingat ka ha. Mamaya masamang tao yan. Ewan, date ako dumating eh. Saka pagdating ko, dumiretso na ako ng kwarto kasi napagod ako sa biyahe. Buti pala, hindi ka naligaw. Hindi eh, natid ako nila nanay. Uy, ice cream, bili tayo. Tara! Ay nga pala, kamusta ka na? Ito, stress sa school, alam mo naman. Ikaw pala. Okay lang, nanonood lang ako ng She's Dating the Gangster. Uy, malalate na talaga. Uy, mawawala na muna ako. May gagawin pa kasi ako. Basta yung room mo, nandun lang sa first floor, unang pinto. Okay, bye! Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Bumibilas ang tibok ng puso mo. At, Tabi. Ang balo ko to ah! Hoy, may araw ka din sa akin, yari ka. Tara, makapag-library, may babasahin kasi ako libro. Sakto, gagawa rin ako ng research. Ah, tutulungan na lang din kita. Yes. Ikaw na naman. Sinusundan mo siguro ko. Ako, baka ikaw, may gusto ka yata sa akin eh. Kapal mo ka mo. Akin na rin kailangan ko. Akin to, ako na una. Ako na ano kaya. Kailangan ko to. Kailangan ko kung kaya. Uy, sa kanya. Tara na po. Bakit? Saka na lang natin pagkwentuhan. Hindi ko kwento lahat sa'yo. Oh, yan sa'yo. Wala, wag ka naman. Sabi mo eh. Sabi sa'yo eh, ba't di na tayo pumunta doon? Nakita ko na naman yung lalaki na yun. Sinong lalaki ba? Eh di yung bumunggo sa atin kanina. Bakit? Ano bang ginawa sa'yo? Ayoko na nga pag-usapan. Dito na lang tayo gumawa ng lesson plan. Presko pa at walang asungot. Dito? Wala nga tayo nahiram na libro sa library. Sino ba kasi may sabing sa libro tayo kukuha ng reference? I-chat GPT na lang natin yan. Kapag talaga tayo nahuli ni Prof, yari tayo. Hindi yan. Naayusin naman natin eh. Sige, tinatamad na din naman na ako gumawa. Karami kasi agad pinapagawa sa atin. Ganito ba talaga pag third year? Kaya nga may chat GPT at CC na. At saka, may mga module na rin namang nakapost sa internet. Doon na lang tayo kumuha ng reference. Sa bagay, tara na, tapusin na natin to. Pupunta ka lang sa Chrome, and then isa-search mo, grades 7, TLE module. And then, lalabas na yung mga module din, and pipili ka na lang kung anong module yung gusto mo. Tulad nito. Tama. Tapos, ika-copy-paste mo siya sa ChatGPT. And ilalagay mo na gawan ka niya ng detailed lesson plan about sa module na yan. Hi sir, ano pong name and program ninyo? Hello, I'm Cholo R. De Guzman from Bachelor of Secondary Education, major in English, minor in Mandarin. Okay sir, pwede ko po bang mahingi yung opinion nyo about sa what do you think is the reason why they are becoming over-dependent on digital resources and using them in the wrong way? Okay, so for me, it's about the curriculum itself because as we know, since DepEd emphasizes that no one should left behind to every children, to every students, the curriculum is bombarded with different subjects. So dahil na bombarded with different subjects, imbis na matutukan yung subject na kailangan ng bata, nalalagdagan or kumbaga, yung level 1 nagiging level 2 agad at hindi pa nila alam yung level 1,
naiiwan sila. Kaya hanggang sa tumaas yung mga curriculum at yung lessons, hindi talaga alam ng mga bata. And for me, dahil hindi nila kaya makisabay dun sa curriculum, they depend on AI and also, kung ano na rin sa kanila yun, on how they act on everyday as a student. Okay, sir. It's a good answer. So, thank you, sir. Maraming salamat sa time and effort po ninyo. So, para din po sa effort nyo is meron kaming simpleng token para po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po. So, good morning everyone. Ang discussion natin for today is all about 21st century education. Kung tayo tuloy ang matapos, may handa lang akong isang activity. Kung talagang nakikinig kayo. So, I need 2 representatives. So, pwede bang Ms. Ventura and Mr. Yambao, pwede mauna kayo sa activity? So, ang activity lang natin is debate lang. So, ang question is, as an edu student, payag ba kayo na masyado kayo mag-rely sa technology bilang way of teaching and learning nyo? So, ikaw, Ms. Ventura, isa pro ka or pumapayag ka sa statement na yon. Ikaw naman, Mr. Yambao, con ka or against ka sa statement. So, meron na kayo 5 minutes para sa debate. So, pwede na kayo mag-start ngayon. Sir, I believe na tama lang na mag-rely tayo sa technology. Dahil tulad nga na na-discuss mo, ito na yung new mode of learning. Pero, pwede pa rin naman tayong matuto or magturo kahit hindi masyado nakarely sa technology or sa mga application. Kaya nga na-invento yung technology para mapadali yung way ng pagtuturo. Pero, halos lahat dito na nakadepende to the point na nakakalimutan na ma-develop yung critical thinking skills at problem-solving skills. Hindi naman lahat. May iba na kayang i-balance ang pag-rely sa technology. May iba. Pero halos lahat, ganito lang ginagawa. May iba rin na inaasa na lang yung mga project at mga assignments nila. That's the point of technology nga Natutulungan nila tayo para mapadali yung gawain natin. Iba yung natutulungan sa dumidepende. Inaasa nyo na lang lahat sa mga AI at sa mga devices. Aba, anong inaasa? Inaasa, in short, yung mga AI na yun ang gumagawa imbes na kayo. So, anong ibig sabihin mo ngayon? Na hindi na kami nag-aaral dahil nakadepende na kami sa AI o internet? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Paluso! Oo, tama na yan ha. Activity lang to ha, walang personalan. So I think dito natin tatapusin na. Mukhang nagkaka-personalan na kayo. Pero, both side naman ay tama. Tama si Ms. Ventura sa part na okay lang mag-rely sa technology since ito na nga yung new mode of learning natin. Tama rin si Mr. Yambao sa part na huwag masyadong mag-rely sa technology or sa mga devices since nare-retain or hindi na-develop yung critical thinking and problem-solving skills natin. Kumbaga, yung knowledge natin is hindi na gano'n na-develop or na-nourish natin. Tama ba, Ms. Ventura? Yes, sir. Mr. Yambao? Yes, sir. Bali yung naging action mo kanina, Mr. Yambao. Tama man o mali yung sinabi mo, hindi dapat na gano'n yung sabihin mo sa kanya. Yes, sir. Pasensya na po. Kung nakikita nyo man na gano'n ginagawa ng mga klase nyo, kung sino man, sabihin nyo or payuhan nyo na huwag masyadong dumepende sa mga digital resources. Naintindihan ba? Yes, sir. Tandaan na, gamitin ang mga digital resources para mag-gain ng new knowledge and skills, hindi para tumaas yung grades pero walang nakukuhang learning. And bago ko pala makalimutan, meron akong project na ipapagawa sa inyo. And since nakita ko maganda yung pinakita nyo sa activity na to, kayo na lang ang magiging magpag-fair. Meron lang research. So, isasend ko sa GC kung ano yung i-research nyo and then kung ano yung rubrics. Wala naman tanong? Wala na, sir. Okay, yun na lang. Class dismissed. Hoy, lalaki. Tara dun sa mall, doon natin pag-usapan kung ano yung gagawin natin. Bakit doon? May kailangan akong bilhin doon. Sakto doon na lang din natin gawin. Pag wala tayo ng gawa, iiwan kita. Hindi yan, tara. Ano ba? Kanina pa tayo pa ikot-ikot? Saan ba tayo pupunta? Wait lang, wala kasi akong mahanap na kakainan. Uy, pusabot muna tayo. Tara! Tara na, isa na! Bumiti ka naman, lagay mo to, dali. Till I met you.
later. Uy, sorry na nga eh. Sorry, naubos lang yung oras natin kakalipot dun sa mall tapos nagawa mo pang magpa-picture dun sa photo booth na yan. Kunwari ka pa, nag-enjoy ka naman. Ano ba? Kung wala kang balak gumawa, ako na lang gagawa. Humayang ka ng bagong partner. Uy, para bawi ko sa'yo. Ako na lang gagawa ng research natin. Wala ka bang bilip sa akin? Syempre wala. Wala. O sige, papayag ako. Ikaw ang gagawa. Basta galingan mo yung gagawin mo ah. Siyempre naman, boss. 1 week later. Kayo ba may gawa ng research na to? Yes po, sir. Kami po. Bakit po? Para kasing copy-paste lang to sa mga internet eh. Tapos wala kayong citation. Baka makasuhan kayo ng plagiarism yan. Pasensya na po. Nahihirapan lang po kasi talaga ako kaya ako nagawa. Iya, kung nahihirapan ka, pwede ka naman magtanong o magpatulong. Hindi yung ganyan ang gagawin mo. Pasensya na po talaga, sir. Magiging teacher kayo pagdating ng araw. Kaya sana, maging responsable kayo sa paggamit ng mga application at technology na yan. Sige, ganito na lang ha. Papayagan ko kayong ulitin tong research na to. Pero, siguraduhin nyo kayo na yung gagawa nito. Naiintindihan ba ako? Sige na, class dismissed. Pasensya ka na ha. Nadamay ka patuloy sa kagagawan ko. Totoo lang, masama talaga loob ko. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na lahat ng dapat mangyari. Promise, sa susunod pagbubutihan ko na. Hindi na ako dedepende sa AI or internet. Pasensya na rin at ikaw lang yung gumawa. Wala yun, kasalanan ko rin naman eh. Hi sir, ano pong name and program ninyo? My name is Cyrus po and from Bintech program po. So sir, pwede ko po bang mahingi yung opinion nyo about what do you think is the impact of using digital resources in the wrong way and being over-dependent on them? And what do you think are the possible solutions for this? So yun, kapag sobrang naging dependent tayo sa digital resources or AI, nababawasan natin yung critical thinking skills natin and also yung sa mga magbebenta ng digital product, nababawasan yung market nila and ayun, magre-rely na lang tayo sa nag-generate ng AI. Mas mabilis. Yan. And for me, sobrang bad na ito kasi nagagamit siya sa kasamaan and also, pwede natin siyang gamitin hindi lang sa kasamaan, sa sariling gain natin, hindi na nag-improve yung self natin. Pagdating sa larangan o sa pag-aaral natin, sa workplace, ganun. Yun. For me, siguro yung solution dito, siguro manggaling sa sarili natin, i-minimize natin yung paggamit ng AI and also, mag-aral ng mabuti siguro. And okay naman yung AI for me. Pwede na, maganda naman natin gamitin yung AI. Kaso, syempre as tool and para makatulong lang sa atin sa minimal na bagay na hindi nakapektuhan pa rin yung paggamit natin sa sarili nating kakayahan. Yun. Okay sir, thank you so much. So, thank you po sa time and effort. So, para lang din po sa may simpleng token po kami ng appreciation para po sa effort nyo sa and time. Thank you po! That's all for our presentation today. Sana ay may natutunan kayo. At sana nalaman nyo ang kahalagahan ng tamang paggamit ng digital resources. Hindi masamang gumamit ng technology, pero dapat alam natin yung limitasyon nito. Ika nga nila, lahat ng sobra ay masama. Kaya, gamitin natin sa maayos na paraan ng mga application sa pag-aaral. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.